Iginlatag ang Overseas Workers Welfare Administration o OWA ang mag-iba-iba nga programa ng serbisyo para Overseas Filipino Workers OFWs, labi na ang mga na-repatriate tikang hagyera ha Middle East. Sumalakan Jane Noromor, Family Welfare Officer han OWA Eastern Samar, umabot ha 14,884 ang kabugusan nga OFW sa probinsyan 2025. Tikang hini, 22 ang na-repatriate tikang pagtikang hangyera tubtub Abril 21, kundiin 20 ang land-based, nga 2 ang sea-based workers. Habugos nga nasod, umabot ha 6,532 ang na-repatriate nga OFWs, tikang Pebrero tubtub Abril 21. Hanasabi nga ihap, 67% ang inuli tungod han gera, 12% tungod han contract termination, samtang adton iba tungod han medical issues, ngan iba pang rason. Ha Region 8, may 185 nga repatriated OFWs, lakipan 22, tikang ha Eastern Samar. Pagabot ha Pilipinas, nakakakarawat ang mga OFWs in kantidad 10,000 pesos, tikang ha Department of Migrant Workers ang ngan OWA. Labot pa na airport assistance, temporaryo nga arokyan ha Manila, ngan transportasyon, pabalik ka iratag sa nga probinsya. Just to add on, hadtuhan aton mga mariripat. So, upon arriving nga diha Pilipinas, nahatag ang DMW 10,000, mahatag gihaphin also 10,000 an uwa. So, pag-abot naman nga diha region, pwede ka pera mag-apply ka amo na BPDH. Usually, siya ginhimot atong mga OFWs. Lakiphan mga programa ang Balik Pinas, Balik Hanap Buhay program nga nagahatag hin livelihood assistance nga tubtub 20,000 pesos para mga kwalipikado. Kinahanglan nga aktibo nga miyembro han OWA ngan umatender han entrepreneurial development training han DTI. Ginaghathan OWA ang mga OFWs nga ira pamilya nga bumisita ha ira opisina second floor han Old Capitol Building para dugang impormasyon ngan serbisyo. I am inviting aton mga OFWs and their families nga pwede man kamo pumakadi mag-visit ha amon office sa adi kami ha Kapitolyo second floor. May daghap pwede gihap if di ka mo man makakadi, may daghap kami cellphone number, pwede ka mo tumawag 0917-143-1141 and pwede gihap ka mo mag-message ha amon Facebook page OWA Eastern Samar. Para habagong Pilipinas, inihi Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.